Isang magandang umaga po mga kapatid. Nais kong basahin sa inyo ang John chapter 14, 1 hanggang 6. Huwag na kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, manampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng isang matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makakapiling ko. Kung saan ako naroroon, ay doon din kayo titira o paroroon. At alam ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Thomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Verse 6, sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kapag inahampas ng matataas na alon ng pagsubok ang ating pananampalataya sa Diyos, hindi po natin kailangan ng flattery o mga pagpupuri. Nais nating malaman kung saan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay at sa ating pinagdaraanan. Saang katotohanan pwede mong iangkla ang iyong pananalig? Sa seryosong panahon at pagkakataon tulad nito, hindi lamang po opinyon o pagpapalagay ang kailangan natin. Kailangan natin ang liwanag. Kailangan natin ang katotohanan. Kailangan natin ang isang otoridad na magsasabing bakit naririto tayo sa ating kinalalagyan. Ano ba ang solusyon dito kung mayroon? May saysay pa ba ang buhay kung mananatiling ganito? Kailangan po tayong babalik sa Panginoong Hesus. Siya po ang liwanag. Siyang nagsabi sa John 8:12, Ako ang ilaw, sabi niya, at siya ang ilaw ng sanlibutan. At siya rin ang nagsabing sa John chapter 14 verse 6, siya ang buhay at siya ang katotohanan. At sa makatuwid, kung tayo po ay naghahanap ng katotohanan sa anumang situation ng buhay, ang tanging katugunan po na tama ay ang ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan natin ang kanyang salita at ang liwanag ng katotohanan na kanyang sinasabi sa mga problemang, mga pasanin na dumarating sa buhay nyo at sa buhay ko. Sinabi niya, ayon po sa nasasaad sa banal na aklat, kung ano dapat ang ating asahan sa mundong ibabaw. Sa John chapter 16 verse 33, sinabi po rito ng Panginoong Jesucristo, sa mundong ito, sabi niya, ay mararanasan nyo ang problema, mararanasan nyo ang mga pasaning ito. Wala pong exempted dito. Mga anak ng Diyos o hindi man, sama-sama po rito. At sa Old Testament po ay hanggang sa New Testament, ito ay parang sinulid na walang patid ang theme na ito na sa mundong ibabaw kung saan isinilang ang tao, ito po ay tiyak niyang mararanasan ang ganitong mga pasakit ng buhay at mga dagok, mga bagyong hindi niya inaasam o inaasahan na minsan darating. Halimbawa, sa Job chapter 5 verse 7, sinasabi rito, kung paanong ang spark ay tiyak titilamsik, ganon daw ang pagkasilang ng tao sa mundong ito.
tiyak na aharap sa problema. Sa Job chapter 14 verse 1, sabi niya, napakaikli ng buhay ng tao sa mundong ito, pero puno pa ng problema. Sa New Testament, kung meron man pong taong maibigin sa Diyos na buhay ng tapat sa Diyos at sa kanyang paglilingkod sa kanyang kapwa, ay ang dakilang Apostol Pablo. Pero hindi rin po siya ligtas sa hampas ng buhay. Kung ating susubaybayan ang kanyang buhay sa mundong ito, ay makikita natin na laman siya malimit ng bilangguan. Kung minsan siya ay ang sasakyan niyang barko ay mawawasak sa karagatan, at malimit po mararanasan niya hindi lang ang pagkabilanggo, kundi ang pagiging gutom. At siya rin ang may sabing lagi siyang nabibingit sa panganib. And then, hindi po siya exempted sa physical na karamdaman. Kaya lagi-lagi ay kasama niya si Dr. Lucas na kanyang physician. At mabigat pa po na matinding dagok na siya'y inabandona sa isang pagkakataon na kailangan niya ang mga Christians na tatayong patutuo na siya'y hindi isang taong masama at wala siyang layunin laban sa Roman Empire. So, ang buhay po niya ay masilip natin puno ng troubles. Sa New Testament ay binanggit po ni James sa Kapitulo 1, versikulo 2. Sabi niya, ikagalak natin tayo mga mananampalataya kung dumaraan tayo sa iba't ibang makulay na pagsubok. Ang ibig sabihin po, ang dumarating na trouble sa ating buhay ay iba't iba. Hindi tayo pwedeng pumili. Ito ay malimit, mga problema ang hindi nating inaasam at hindi natin maiisip na bakit nangyari sa atin ang ganyang problema. Sa 2 Peter chapter 4 verse 12, wika ni Peter, huwag tayong magtaka mga kapatid kapag ang buhay natin, sabi niya, ay nalalagay sa iba't ibang problema o pagsubok. Ito rin ang sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Expect natin, huwag tayong magtaka kapag tayo po ay dumaranas ng anumang pong pasanin o mabigat sa ating buhay, dahil sa mundong ito, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ay tiyak na mararanasan ang bagay-bagay na ito. Ang troubles po ng mundo na nararanasan natin, minsan po ito ay galing sa labas. Ang ibig sabihin, malimit hindi man natin ito inimbita, pero affected tayo. Halimbawa, tulad ngayon, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi halos sa buong mundo, pinapractice nila ang lockdown. At naging popular po ang salitang ito ngayon, lockdown. Hindi natin ginusto ito. O minsan ang aksidente na mangyari sa ating mahal sa buhay o mismo sa atin ay hindi natin gusto. Ito'y manggaling sa labas, pero ito'y magdudulot ng problema po sa atin. And then meron naman ding mga pasanin o problema na nanggagaling po sa ating kalooban. Ito ay nagiging emotional na problema. Halimbawa, ang madali ko pong masilip na tiyak na problema ang aharapin natin na isang matinding pasanin sa mundong ito ay unti-unti namamatay tayo. Pagkasilang natin ay nag-start na tayong namamatay. Ang buhay po natin sa mundong ito ay kundi pa darating ang Panginoong Jesucristo sa 100 years.
o 120 years, lahat po tayo na buhay ngayon ay mamamatay. In other words, ito po ay isang pasanin panloob na talaga namang isang mabigat pong problema na ating haharapin. Kung ganun po, ang mundong ito ay isang lugar na mapanganib. Ang totoo lang, punong-puno po ito ng problema. Now, sa gitna ng ganitong presentation ng scripture na dapat nating expect ang problems ng buhay, ang tanong po natin na tama lang, meron bang solusyon sa mundong ito? Definitely, wala po. Walang system or government or power sa mundong ito na pwedeng magbigay ng solusyon sa mess or troubles na ating kinalalagyan ngayon. Pero, kung ikaw ay totoong Christian at meron kang genuine na ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo, ay meron kang tinatawag na kanlungan, meron kang refuge, at meron kang encouragement na masusumpungan sa ating Panginoong Jesucristo. I-observe po natin ang Biblia. At tingnan natin ang encouragement na binabanggit dito sa buhay ng mananampalataya sa harap ng iba't ibang pasakit na kanyang nararanasan sa mundong ibabaw. Ang isang encouragement ay ang Panginoong Jesucristo. Huwag natin kalimutan ito. Ang Panginoong Jesucristo ang may control. Ang may control sa lahat-lahat ng mundong ito, sa universe na ito. Sa Hebrews 1:3, ang sabi po rito ay si Jesus daw ay upholding all things by the word of His power. Ang ibig pong sabihin nito ng pagkasabi, I should say, ito po ay hindi lamang siya ang nagbigay ng anyo o ng buhay o ng mga bagay na lumabas, kundi siya rin ang nagsusustain. Sinusustain niya ito. Ang universe, ang mga stars o ang mga iba't ibang planeta ay sila'y nasa kanilang tamang lugar, sa tamang posisyon. Kung sila man ay nag-move, sila po ay nagko-continue mag-move o mag-stay sa kanilang lugar ayon po sa disenyo ng ating Panginoong Jesucristo. Sila'y nananatiling planets, sila'y nananatiling alimbawa ang araw. Anuman ang properties nito, anuman ang sangkap nito, ay nananatiling ganito siya dahil ang nagsusustain ay ang ating Panginoong Jesucristo. Tulad natin, tayo po ay nananatiling umihinga dahil sinusustain tayo ng Diyos. Siyang nag-uphold ng everything ayon po sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Pati po ang ating personal na desisyon, hindi po pwedeng lalabas sa kanyang kontrol. Ano man po, hindi pwedeng lalabas sa kontrol ng ating Panginoong Jesucristo. Totoo, tayo ay moral beings. Tayo'y free sa pagpili. Pero totoo rin na masisilip po natin sa Biblia, ito'y nasa kanyang control. Parang mayroon pong contradiction. Posible po hindi natin maintindihan ang lahat ng napapaloob dito. Pero pag tinitingnan nyo ang Biblia, ganito pong pinipresenta ng salita ng Diyos. Ng Diyos ang siyang may control, upholding everything, at siyang nagsusustain. Ibig sabihin, sa sandaling i-withdraw ng Diyos ang
ilang bagay-bagay o ilang bakod ng protection bilang pag-control sa iyong buhay, malimit po, sesemplang tayo. Halimbawa, sa Job chapter 1, basahin po ninyo ito kung meron kayong time sa ilang pagkakataon pagkatapos nito. Sabi po ni Satanas sa Panginoong Diyos, chapter 1, sabi niya, naglibot-libot ako sabi ng Diyos sa kanya nakita mo ba ang aking alipin si Job? Si Job ay tapat sa akin. Ikaw naman, sabi ni Satanas, tapat lang si Job sa iyo dahil binabakuran mo. Binabakuran mo. Binibless mo. May bakod siya. Pero alisin mo ang bakod, sabi niya. Ang pag-control mo rito, paglagay mo rito ng bakod, susumpa ka ni Job. So, ang ginawa ng Diyos, sinalis nga niya. Binigyang permiso si Satanas na, okay, basta't wag lang ang buhay niya, kukunin mo. May limit. Now, nung nangyari yon, overnight lang po, sumemplang. Naubos sa mga animals ni Job. Ang kanyang mga anak, ang kanilang mga tirahan, ang kanyang ari-arian, ang kanyang health, ang kanyang wealth, lahat po ay sumemplang. So, siya po ang may control. At anuman, look at this, ang ialaw ng Diyos, ito po ay laging tama dahil siya ay napakarunong. Sa Acts chapter 17, 26 hanggang 28, sinabi rito ang mga nation, siyang nag-appoint kung anong nation ito. At siya rin ang nagtakda saan siyang boundary dito sa lupa. Ayon po sa Panginoon. And then kahit ang tao, ayon sa Acts chapter 17, 26 hanggang 28, siya rin ang nagtakda. At ang ating movements, at kung kailan tayo aalis sa mundong ito, ang Diyos po ang nagtakda. So, ang encouragement po dito ay, dahil siyang may control, sabi ng 1 Corinthians 10:13, hindi niya pahintulot sa kanyang mga anak na sila'y makaranas ng anumang matinding pagsubok ng buhay na hindi nila kayang tiisin. In other words, dadaan sa screen ng Diyos, sa limitation ng Diyos. God will never allow us to be tempted, to be tested beyond our point of breaking. Ayon po sa Scripture. And then anuman ang ialaw niya, Romans 8:28, dahil nasa kanyang control, sa kanyang pagtatrabaho, it would be for our own good. Romans 8:28. Then another pong encouragement dito. Kapag tayo napapaharap sa problema, lalo na sa pinagdadaanan natin sa mundo, ay ang sabi ng Panginoong Jesucristo, we belong to God's family. Sa Matthew 6:25 hanggang 33, ay natalakay na po natin ang passage na ito. Bagamat pag tinitingnan natin ang salita ng Diyos, laging meron kang squeeze na napakaganda. 3 times binanggit dito, huwag tayong mag-worry. At ang Diyos ang ating Ama. At siya ang ating Ama at kabilang tayo sa kanyang pamilya. At bilang mabuting Ama, makita natin, pinoproteksyonan niya tayo at kinakalinga. Ang argumento dito ng Panginoong Jesucristo, kung ang mga flowers sa mga ibon, ang argument dito from lesser to greater, mabababang creatures lamang ito. Ibon, mga damo, wild lilies, at kumpara sa atin, sabi niya, mas importante kayo, malaki kayo. Iya't ang maliliit na ito, iniingatan ng Diyos, di lalo na kayo at ako ay iingatan niya at isusupply ang ating mga pangangailangan. So, yan po ang hamon ng Panginoon upang encourage tayo. We belong to God's family. Now, wag naman po niyong ipagkamali ang pag-supply ng Diyos sa atin na hindi tayo magtatrabaho. No, ano man ang skills na ibinigay ng Diyos, minsan yan ang malimit, yan ang kanyang paraan na i-supply ang ating need. At kung minsan naman sa ibang mga tao, ginagawa ng Diyos ito.